Yun po ang kagandahan mga kababayan, mga boss chipamo sir. Kung ano ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na makatutulong sa ating bansa, kahit na pa galing sa kakamping yan, kahit na galing kay Kiko Pangilinan niya, kay Bam Aquino, o kahit na kay Robin Padilla pa, yung anti-dinastiya na yan, kung sa tingin ng Pangulo makakaganda sa ating bansa, isusulong niya yan. Mga Duterte, DDS lang po ang hindi ganun. Up! Nako, hindi pwede. Hindi natin kakampihan. Out yan. Sila lang ho yung ganun. Hindi po makakatulong sa ating bansa yun, mga boss chipamo, sir. No? Kailangan po pagsamasamain ang mga pag-uutak ng mga Pilipino, no? Para po sa ikauunlad ng ating bayan at kapayapaan. Sabi ni Buggy Arellano, Mark, may topic ba tayo tungkol kay Tobas? Meron ho, no? Applicable yung HDO sa kanya at baka makalabas ng Mindanao. Ay bakit po? Iba na po bang bansa yung Mindanao? Naihiwalay na po ba nila Jimmy Bondoc yung Mindanao? Kaya po baka makalabas ng bansa. Hold departure order kay Bato de la Rosa. Hindi pwedeng lumabas ng Luzon at Visayas, no? Tapos papakita yung passport, oh. Labas na ako. Labas na ako. Oh, bakit? Punta na ako ng Davao, magtatago na ako. Anyway, mga bossing, alisin na ho natin yan. Grabe, no? Sunod-sunod ang pamasko sa mamamayang Pilipino ng ating Pangulo. Una, yung mga pag-freeze ng mga bank accounts, ng mga sangkot dito sa mga flood control. Ito naman po, mga bill naman po. At susunod, baka yung talagang kalapitan na ho ng Pasko, mga bossing, makatanggap tayo. Mga senador at kongresista, ipinapasok na sa oblo. Yun ang pinakahihintay ng nakararami. Ngayon ho, mga boss chipamo, sir, bago tayo tuluyan doon kay Labato, pumunta muna tayo dito. No? Dakuin muna natin ito, mga kababayan, kaila atong ang, naku po, eto, breaking news din ho ito, mga boss chipamo, sir. Ano? At miski po, nung simula pa lang ho, mga kababayan, wala na hong nakakagalaw kay atong ang Wala nang yung nakakapag dyan Ngayon, mga boss chipamo, sir, eto, breaking news ho. Kagawaran ng Katarungan, Department of Justice, Manila, press statement, December 9, 2025. DOJ finds prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to charge Charlie Tiu Hey Ang, aka Atong Ang, no? And 25 others respondent with kidnapping, with homicide, and kidnapping with serious illegal detention, mga kababayan. Naku po Ano daw ang ibig sabihin ng prima facie, mga boss chipamo, sir? Latin word kasi yan no? Yung kumbaga parang sa una pa lang, ramdam mo na meron tong kinalaman doon sa pagkawala ng mga sabungero. Pero kailangan patunayan, investigahan pa din, mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Hindi po ba? Mga bossing, bata pa lang tayo, ang dami na nating naririnig kaila Chavit Singson. Di ba? Charlie Atong Ang. Kaya lang, sabi nila, kapag ka binangga mo yung mga yan, tapos ka din. Tapos din ang maliligayang araw mo. Pero ito, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng mga malalaking pangalan na hinihinala, tinitingnan, na nakikita sa mga ebidensya, may kaugnayan sa mga korupsyon, sa mga pagpatay at sa kung ano-ano pa, walang ligtas sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga bossing, di ba? Sino ngayon yung sinasabi nila na weak president po? Si Bongbong Marcos ba? O yung presidente na nag-imbento na sinasabi weak ang presidente natin ngayon? Sabi ni YouTube JM, bakit nawala yata si Gretchen diyan sa listahan? Titingnan natin After a meticulosong evaluation in the consolidated cases of people of the Philippines versus Charlie Tiu Hey Ang, Atong Ang et al., the panel of prosecutors found prima facie evidence with reasonable
certainty, no, of conviction to indict the following respondent with total 10 counts of kidnapping. Aray ko, dami nito ha. Tina B, shout out sa iyo. Yung tatay nila karton, PJ Tube, alam na natin yan. Di ba? Baka yung yung bato nila karton din. Bato turn to karton. Nangunguna po mga kababayan, Charlie Atong Ang, tapos Pulis, Ryan J. Orapa, Rogelio Teodoso, hindi naman natin kilala yung mga pangalan, Mark Carlos Zabala, Ronquillo, Carlos Zabala, ang dami May mga pulis pa May mga sangkot na mga pulis, Colonel, With the development of the Department of Justice, pray that the court exact justice on those who should be held accountable. Iba din yung pagkakalabas kasi ni Dodo ni Patidongan Talagang kinukwento niya lahat. At kung magtatanong ho kayo sa akin patungkol po doon sa paghahalughog, patuloy pa din po yung paghahalughog ng mga buto doon po sa saan ba yun? Doon sa Taal Lake. At tuloy-tuloy po may mga nakikita silang mga buto, mga Boss G. Pamuser. Kaya lang, walang mga naglalabas pa o hindi pa nila nilalabas yung mga pag-i-examine doon sa mga buto na yon kung nandoon yung mga missing sa Bungeros. Pero ang dami yung sinasabi ni Patidongan na tapunan ng patay yung lake na yon, totoo nga ho. Ang tanong dyan, merong mga sinasabi na eto, yung mga nakuha na ito, hindi buto ng mga sabungero ito. Yung iba sinasabi, wala pang investigasyon. Wala pang nilalabas kung sino yung mga yan. Baka madawit dyan ang dating Pangulong Duterte. Anak ng tinapaka, Mark Ramos, no? Idawit mo na naman ang dating Pangulong Duterte. Kasi nabanggit ni Patidongan, mga Boss G. Pamuser, na yung mga big time na mga nagsusupply ng ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas, yung mga niyayari, dun din daw po tinatapon. Baka magsilabasan yung mga kaanak niyan. Pakicheck naman po ito. Kasi alam ko itong etong kapatid ko na ito, nababali-balita na isa doon sa mga tumutulak na ipinagbabawal na gamot. Baka dyan po na, pag kumunik, naku po, maaari, posible, na baka madamay ang dating Pangulong Duterte. Ang galing talaga ni Mark Ramos mag-connect. Hindi ko lang basta kinonect yun ha. Nabanggit to ni ni Patidongan, mga bossing, doon sa kanyang mga salaysay. Di ba? Nabanggit talaga niya doon sa kanyang mga salaysay na yung mga malalaking isda na nagsusupply ng ipinagbabawal na gamot ay doon din daw itinatapon, mga kababayan. Ngayon, Atong Ang hindi mo akalain? Di ba? Hindi mo akalain na ganyan yung kakahinatnan? Kasi totoo naman dating Pangulong Duterte, wala namang nagawa dyan. Atong Ang, Chavit Singson, di ba? Puro lang salita, puro lang, meron po mga ganito, ganyan, tapos uli, aresto wala naman pong naipakulong. Bagkos, mukhang nagpalaya pa nung mga may sabit. Di ba? Ngayon, eto na, mga bossing.